Marami pa rin tayong kababayang nakikipagsapalaran lumuwas ng Maynila. Narito po ang aking report. Mahaba pa rin po ang pila ng mga kababayan nating gustong sumakay sa C-130 na biyaheng Maynila. Nang ako po ay lumapag kaninang umaga, ilang metro lang ang haba ng pilang ito bukod dun sa mga taong nandoon sa banda doon ng airport na nakasalampak na, doon kung saan man sila napasalampak. Pero ngayon, kung titignan niyo po, ang pila dito humaba na ng humaba hanggang doon na sa dulo. Ito po ay mga kababayan natin na talagang nais na talagang lumisan ng kanilang syudad at pumunta sa Maynila. Nakilala natin si Maria Teresa Valdez, tagabayan ng Marasbaras dito sa Tacloban. Kasama niya ang 3 buwang gulang na apo. Nagkakadayariya na raw ang mga bata, kaya mas mainam nang lumuwas. Pupunta na kayo ng Maynila? Nagtatsaga kayong pumila dito ng napakatagal? Eh paano po, wala na kami bahay. Ilang araw na kayong hindi kumakain? Simula po nung nitong bumagyo, dito lang po kami nakatira sa kapitbahay. O, paano yung pagkain ninyo? Mula ang pang-anim na araw na, paano pagkain? Nangihingi lang po kami. Nangihingi lang kayo sa kapitbahay? Eh, saan kayo pupunta sa Maynila? Meron po kaming kamag-anak doon na pupuntahan. Ah, tatanggapin naman kayo ng Opo. maayos. Aba, mabuti. Kanong katagal kayong pipila dito? Eh kung baga kung hanggang sa makaalis po kami, pipila ka po kahit. Eh, abuti kayo ng gabi. Okay lang po, basta makaalis kami. Ito po ang linyang ito, patuloy na sa loob ng airport. Ayan. Pero hindi lamang po yan ang mga naghihintay ng sasakay sa C-130. Sa loob, punong-punong-puno pa rin yun ng mga kababayang naghihintay ng libreng sakay. Pumasok po tayo doon, silipin nga natin kung ano nangyayari doon. Ang amin po ditong panawagan, sana po tulungan niyo po kami sa mga sundalo, padamihin niyo pa po dito. Kailangan po natin ng protection kasi pagdating po ng panahon, 2 to 3 weeks lang po, wala na pong kakainin ng tao. Ang ating pong donasyon, hindi po natin alam kung nasaan na po. Itong pangyayari dito pa lang po ito, nasa ibabaw pa lang po tayo, pero yung inner part po ng probinsya, nandun po napakaraming nagugutom doon. Nakausap ko rin kanina ang ilang banyagang tumayo pa ng Tacloban para makatulong sa mga nasalanta ng Bagyong Yolanda. Naririto rin po kasi sa lungsod ang ilang kinatawan ng Australian government na talaga namang hinabol ko pa para makausap. May I ask you a few questions, please? May I ask you a few questions? What is the mission, your mission here in the Philippines? We're a medical team from Australia, and our mission here is being on the invite of the Philippines government through to the Australian government, and we're here as an Australian government medical team to provide a medical facility here at Tacloban. Ang French Rescue at ilang doktor galing Hungary. Narito po ang kanilang mga pahayag. May I know what this French contingent's mission is? Yes. Here in Tacloban. Yes. Yes. We are a French rescue. Yes. Yes. Donc, our missions is recherche, rescue, search, rescue, potabilization of water, okay, on food, and paramedical, medical assistance. Okay. How long have you been here, doctor? We've only been here in this city for 2 days. This is our 2nd day. It was very difficult to get to the island, but once we got here, we managed to get into the RTR hospital. So we're helping the people who come for referral there. In the hospital, we found our new patient who is not in a very good condition. So we decided that this little boy needs medical evacuation and pediatric care in a hospital which can provide cardiac surgery. All right. Cardiac surgery? Yeah, probably. So at the moment, we are just waiting for the next big plane to land so that we can transfer the baby and his mother to Manila.